Tinanong ko ito bilang isang Muslim. Challenge ko sa iyo. Pag binasa mo sinasabi ng mga Bible scholar, ang sumisulat po ng gawa, ibinintang ng Katoliko, sulat ni Lucas. Pero hindi po unknown author ang gawa ng Acts. Sapagkat ang bida po sa Acts, si Pablo na naman. Una si Pedro, bandang muli si Pablo. Kaya po, sana maintindihan mo, Pastor, pasensya na, hindi kami sana hinira. Kami po yung Muslim na, ito po, yun ang transition. Dati kami dyan, nandito na kami sa Hak. Dati kami dyan, nalilitong-lito kami, punong-puno kami ng kalituhan, nandito na kami sa kaliwanagan. So yun po, Pastor, kasi Muslim na kami. Babasa mo kami ng talata, katulad ng Roma 9:5, hindi po kami naniniwala na yan po sinabi ni Jesus Christ, turo ni Jesus Christ, sinabi ng 12 alagad, iyan po ay unknown po ang author. Yung sa Roma, sulat ni Pablo. Si Pablo po ang ito. At inamin mo, iniba na ni Pablo ang turo ni Jesus. Yun po sa hindi niya sinagot yung aking sagot. Sabi niya, kasagutin niya. Pastor, hindi niya sinagot. Hindi ko kayo ginagaya pag sumasagot. May galangan tayo sa pagsagot. Hindi po kayo naniwala. So, hindi po makapagliligtas yung talatang yun. Kasi bakit? Ang kaligtasan kay Jesus, pagsunod sa kautusan. Okay. Ang kaligtasan kay Jesus sa Bible, unless your righteousness exceed with the righteousness prescribed in the Pharisees, in no way you shall enter the kingdom. Kaya magkasalungan yung talatang niyang, Pastor. Tanggapin mo man o hindi. Ang sinabi ko, ayaw mo buti. Ako dahil sa lakas na... Hindi pa rin. Ganun ako salita. Pasensya ka na. Wala mo na ako eh. Ikaw naman, no? Ang sinabi ko, yung sinabi ni Apostol Pedro, hindi ko naman sinabi yung sinulat kung sino sumulat ang katagawa eh. Ang sinabi ko, yung sinabi pa ni Apostol Pedro, na mag-iskisi kayo at magpapabautismo sa pangalan ni Yesu Cristo. Sagot ako, Pastor. 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 Makinig ka muna, Pastor. Kasi ganito ang gusto mo, sumagot ako sa ibig mong sagot. Di ba? Sumagot ako, kaya ayaw mo kay gusto, tutulang mo mamaya sa ibatan. Ganyan yung ano yung proper eh. Kasi pag sumagot ka sa tanong ko, ginagala mo kahit sa paligid ko, sa palagay ko mali. Ganito. Muslim na ako, tanda mo, 2 minutes na. Muslim na ako eh. Sa pag-aaral ko, yan ang malaking salungan sa Biblia. Bakit? Ano ba talaga bautismo? Sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit? Katulad ng binatay mo kanina talata sa Mateo 28:19. Hindi mo nakita makakontra to eh. At yan ay may debate kayo mga Kristiyano patungkol sa bautismo, formula ng bautismo. Naniniwala ba ako, ikaliligtas dyan at ikapapahamak? Hindi po ako naniniwala sa talatang yan, ikaliligtas. Hindi po yun ang patayan ng kaligtasan. Therefore, hindi po yun ang patayan ng kaligtasan. Hindi ka maliligtas sa talata. Bakit? Si Jesus, iba po ang turo. Kay Jesus ang kaligtasan, pagsunod sa kautusan. Ang lino, ancient yan. Mas ancient yan doon sa sumulat ng gawa. Sana maintindihan mo itong sinasabi ko, Pastor. In addition sa first question yun, sa ngayon, pangalawang tanong. Second question. Since sumagot ka dun sa ikaliligtas, ang sinagot mo ay ikapapahamak. Ang sagot mo naman ay ikapapahamak. Kaya saan mo naman mababasa dito sa Biblia kada sheet na itong sinabi ni Apostol Pedro ay makapagpapahamak? Sabi ni Jesus Christ eh, kapag hindi ka sunod sa kautusan, impyerno ka. Hindi, itong sinabi ni Apostol Pedro. Hindi ko, kaya nga po, sana maintindihan mo, yung talatang yan, hinigiba po ng bibig ni Jesus Christ ayon sa Bible. Sa Bible po, sabi ni Jesus, ang kaligtasan, nung may nagtanong sa kanya, paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ba ni Jesus, ikaw magpabautismo sa pangalan ko? Hindi po ganon. Sundin ang kautusan. Tapos sabi na sa Matthew, chapter 5, verse 23, unless your righteousness exceeds, unless, maliban, o di may kondisyon, nang yung katwiran ay humigit sa katwiran ng mga scribe at pariseo, hindi kayo maliligtas. Therefore, useless yung talatang yan. Kapag ibinatay mo kay Jesus Christ, ang common ground natin, si Jesus. Mas paniniwala ko na si Jesus. Kung salita talaga ni Jesus to, mas totoo itong sinasabi niya kumpara doon sa sinasabi doon sa sumulat ng unknown authors ng gawa. Doon po sa kukulang, Pastor. May tutulan mo na. Pero 5 minutes na lang tayo eh. Ang common ground mo, si Jesus Cristo. Pero ang
ating topic is apostolic doctrine. Abay, Pastor, hindi hindi. mo sagot. Yung ba sumulat ng Mateo? Apostol hindi. Hindi pa tapos yung sagot, hindi pa tapos yung sagot. I am not talking about what Jesus Christ has said. Ang aking sinasabi dito is yung sinabi ni Apostol Pedro. Kasi ang ating topic, apostolic doctrine. Okay. Apostle Peter is one of the apostles of Jesus Christ. That is why what I am asking about what Apostle Peter said in the book of Acts chapter 2 verse 28. Ito bang sinabi ni Apostol Pedro makapagligtas o makapagpapahamak? Sabi mo makapagpapahamak. Saan sinabi ni Jesus? Saan talata may sinabi si Jesus? Na itong pagsisisi, itong pagbautismo, at pagtanggap ng Espiritu Santo ay makapagpapahamak. Ito po, Pastor. Obvious naman kung unawain yung sinabi ni Jesus. Ngayon, yung ba tinatanong mo, yung ba sinabi ni Jesus apostolic? Pira ka naman. Kaya nga tayo nag-uusap ng ancient apostolic, yung turo ni Jesus na ipinayag ng mga ancient apostolic. Ngayon, yung sumulat po ng Mateo na ikaw tinatanggap mo si Mateo at si Mateo ay apostol ayon sa paglalahad ng Matthew chapter 3 verse 13. Kung apostol ko, di apostolic ito. At ano po ang sinabi ng isang ancient apostolic na si Mateo? Kung si Mateo nga to, o granting si Mateo nga to. Ang linaw na sinabi ni Jesus Christ, malibang ang inyong katwiran ay humigit sa mga katwiran, kabutihan ng mga skriba at pariseo, hindi kayo maliligtas. Mahirap ba unawain nyo? Useless, manampalataya ka lang. Kinontra din yan. Chapter 7, verse 21. Useless, pautismo ka. Kinontra niya. Kaya sinasabi ko, useless yung pinasa mong talata. Sapagkat si Jesus ang kumukontra. Hindi ako. Next question, Pastor. Ang tanong. Okay, bago tayo ng tanong. Ang hinahanap ko kasi, modern. Wala sa topic. Ang pinapatunayan ko, ancient. Wala akong bago. Modern yung pinapatunayan ko. Current, that is not... So, hindi ancient, dapat modern. Dapat napaksa natin, according to the modern apostolic. Hindi yan tanong. Hindi yan tanong. Sabi mo ancient, tapos hindi mo. Ito na lang, makalahatan. Ang lahat na nagsalita from the New Testament up to Revelation, yan ba ay nagtuturo na ng kaligtasan o nakapagpapahamak in general? Yun na lang. In general po? Itong buong bagong tipan. Hindi po ako nang-usap. Ito po. Kasi mga apostol lang nila dyan. Pastor, unawain po yung sagot ko. Kaya gusto mo kay ayaw mo, kaya nga may debate tayo. Huwag mo yung gusto marinig mo sa paano ko sasagot. May sagot ako eh. Muslim na kami ngayon, dati kami mga Christian. Hindi na kami naniniwala na ang Biblia, lalo na yung New Testament, salita ng Diyos. Sapagkat maraming salungan. Ilan lang ang binanggit ko ngayon. Kaya, malabo po yung salitang kaligtasan kung yan po ang panghahawakan natin. Yun po masasabi. Tingnan nyo. Masagot ako. Sabi ni Pablo sa unang Korinto, binasa mo kanina, unless Christ, if Christ was not risen from the dead, kung si Kristo ay hindi binuhay na magmuli mula sa patay, ang iyong pananampalataya walang kwenta, ang aming pangaral ay walang kwenta, at kayo ay nanatili pa rin sa inyong kasalanan. Sabi ni Pablo yun, turo niya yun. Sabi ng Hebreo, maliban sa pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng Diyos. Yung po bagong turo, hindi po galing sa ancient apostles. Yung po'y bagong turo na inaamin mo sa lungat po sa turo ni Jesus Christ. Sapagkat sabi mo, iba rin turo ni Pablo eh. Mataki mo, wala naman sa kasulatan eh. Ang challenge ko eh. Baka sumanib ako sa iyo, pag napatunayan mo, nakalagay sa inyo yung 22, ayon sa kautosan, pag walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran. Nagkamali po yung sumulat nun eh. Nagkamali. Kaya hindi ko po inspired by the Holy Spirit eh. Kaya na gusto alisin ni Martin Luther din ang founder ng Protestantism eh. Nagkamali po. Sapagkat wala po sa kautosan. Kung ang kautosan po yung Old Testament, hanapin po nyo. Nakalagay pa sa Old Testament, ang Diyos ay hindi nagpapatawad maliban sa pagdanak ng dugo. Hindi ho. Nagpapatawad ng Diyos. Walang dugo. Walang dugo. Kaya, iyan po ay bagong utos. May time pa ako sa magot? 15 seconds. Basahin niyo yung Hebrew, chapter 10. Chapter 3. Verse 20. Na kanyang pinuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid ay sa kanyang laman. Yung po, yan, Pastor, bago. Hindi na po ancient. Bago na, modern na.
Hindi na po ancient. Yung naniniwala sa dugo ni Kristo, bago. Hindi na po dati, hindi na po ancient. Ayan po. Maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat kayo, Pastor Nick. Pasalamatan natin, ha? Ang laki nyo, ha? Mabuti pa to. Kaya ibang pastor dyan, puro typing, puro yabang, eh. Takot daw arasin. Hindi mo kumaharap. Hindi mo. Nandito pa yun sa masjid, Ha? Palakpakan natin si Pastor Nick, ha? Commercial break muna tayo. Pansamantala. Meron pa tayong dalawang remaining questions. So, may mga question ba yan, bro? Online, mga wala? So, may mga questions yung mga viewers natin na worldwide na sumusubaybay sa ngayon na ano lang, pili lang sa comment section. At sana lang pasalamatan ng sponsor ng ating pagkain ngayon, si si Brother Abdurrashid. Sa kanyang pagkain. Filipinos and Sasamahan mo siya ng mga dito sa mga bisita natin. Salamat din sa pagdalo. Sa mga Philippines natin. Manilo na Tatanong kung available ka pa raw. Ha? Sige, ayusin mo sagot mo, ha? So, for the meantime, may mga questions ba? Mga viewers natin dito sa loob ng masjid? Meron na tanong ako. Kanina nasabi ni Pastor na nung kinain ni Eva Aden yung bunga, prutas, totoo ba na sinabi niya kasi namatay na eh? Yung mismong araw na yun, namatay na si Eva Aden. So, saan tayo nang galing? Hindi, kasi ganun yung kanilang theology. Kaya daw may kamatayan dahil sa ginawa ni Adal Eva. Kasi lumalabas, ang plano ng Diyos, buhay na walang kamatayan. Hindi po ganun. Ang plano talaga ng Diyos, tayo, itira sa earth. Nakalagay yan sa Quran. Hindi talaga dinesign sa Jannah. Yung Jannah, sa susunod yun. Si Adan at Eva talagang nilikha, di ba? Gagawa ako ng khalifa. Si Adan at Eva. Saan? Sa lupa. Ngayon, yun yung theology ni Pablo yan. Pablo na naman po yan. Okay, hindi po yun siya. Hindi yun siya. Pag sinabi ng apostolic, plural, di ba? Bakit si Pablo lang naka-highlight? Alakan ka kay Pastor. Kasi kung po siya nakalimutin. Kaya may katansyonado kasi nainom eh. Okay, so resume tayo. Meron pa ako isang... 5 minutes na. Conclusion na tayo. Alakan na. Gusto mo Meron gawin pa mo? question? Bro, okay na ba yun? Okay na yung question mo? Meron pa. Actually, meron ko pa. Hindi, meron